We worship you. We honor you. We glorify your name, O God. Panginoon, nakahanda kaming lumapit sa iyo ngayong araw na ito sapagkat kayo'y Diyos na hindi nagtataboy. Lord, sino mang lumalapit sa inyo na may kababaang loob, na may pagsusumamo, Panginoon, kayo'y tumatanggap. Inayakap niyo, Panginoon. Pinalaranas niyo ang pag-ibig. Kaya Lord, today, we are expecting your embrace. We expect that today, you will remind us once again of your word. Panginoon, salamat. Make our hearts a good soil heart. Panginoon, kung may nakikita po kayong karumihan sa puso't isip namin, kami po'y humihingi ng tawad, Lord God. Pakalinisin niyo po kami mula ulo hanggang talampakan, hanggang sa ikaibuturan ng aming puso, Panginoon. And we pray, Lord, that today, tatanggap kami ng bagong bagay. Wala kaming mamimiss na salita niyo, Lord God. Lahat ay aming matatanggap, Panginoon, ng buong buo. And today kami mananalamin muli mula sa iyong salita. We will not only be informed today, O God, but we will be transformed by your word from glory to glory. We thank you and we honor you. And also, pinagpe-pray din namin ang lahat ng mga worship services all throughout the globe. Salamat din, O Diyos, sa aming Apostle, Bishop Art, and Reverend Lynn, Panginoon, sa inyong protection and covering upon them and the victories that you have bestowed unto them at sa mga gawain nila, Panginoon, doon sa JA1 Qatar. Salamat ng marami, Lord God. Bless this worship service, and Lord, to you, all the worship, honor, and adoration as we receive the victory today. This we all pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Sama-sama po nating iproklama ang Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Let's all declare also our culture as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Sa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Palakpakan natin muli si Lord. Yung katabi mo ba, nangitian mo na? Tama, nangitian mo na. Pwede ba sabihin mo sa kanya, pag sa ganda mo ngayong araw na ito, pag sa pogi mo ngayong araw na ito. Sabihin mo doon sa nasa likod mo, sana hindi lang ngayon, sana bukas din. Thank you, Lord. Ang ating pong minamahal na Apostle Bishop at ang ating pong Reverend Lynn ay nasa Qatar. Katatapos lang po ng anniversary ng JA1 Qatar last Friday. At ngayon naman po ay may mga series of conferences po sila doon. So please, always include in our prayers ang ating pong mga nanay at tatay. Praise God. At this week po sila po ay babalik na muli ng Pilipinas to be with us. Praise God. At meron po tayo ngayon, ang ating po mga international pastors and leaders ay naririto. Nandito po ba si Rev Maylene at sina Pastora Wendy ng JA1 Singapore? Are you here? Praise God. Palakpakan natin ng Diyos sa kanilang buhay. Nasaan kayo? Praise God. Ayun, nandun pala. Thank you, Lord. At ang atin pong mga leaders from JA1 Adelaide, Australia, naririto rin po. Si Brother Nick William at saka po si Roxanne kasama kanilang family. Tayo kayo. Yan, praise God. Sila po ay anak ng ating senior pastor ng JA1 Adelaide, si Pastora Angie De Leon. Praise God. Okay. Are we excited today? Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala mo nang magulo. May kinig tayo. Okay, maging kayo pong nasa online, we welcome you to our online family, ang JA1 Church.
And i-share nyo lang po at i-like ang itatim pong live stream today para marami pa po ang maabot ng kanyang salita. Meron pong isang kalabaw. Sabi po sa kanya ng Diyos, "O kalabaw ha, mabubuhay ka lamang ng 70 years. Ang gagawin mo buong buhay mo, mag-aararo ka lang ng mag-aararo. Wala kang pahinga, as in, araro ka lang ng aralo. All your life, 70 years. Sabi po nung kalabaw, "Ay Lord, yun lang ang gagawin ko. Yun lang nang yun. Baka naman pwedeng bawasan nyo ng kalahati. Kung yun din lang ang gagawin ko, gawin nyo na lang 35 years ang buhay ko." Sabi ni Lord, "O sige, kung yun ang gusto mo, 35 years ka na lamang na mag-aararo na mag-aararo." Mamaya nakita naman yung unggoy. Sabi doon sa unggoy, "Hindi yung katabi mo ha, hindi yan yun." Sabi doon sa unggoy, "O ikaw naman unggoy, you will only live for 20 years. At ang gagawin mo lamang ay magtatatalon at magbibibitin ng magbibibitin sa iyong hawla. Yun lamang gagawin mo, hindi even doon sa kagubatan. 20 years kang ganon." Sabi naman ng monkey, "Lord, yun lang gagawin ko. Bawasan nyo na ang buhay ko kung yun lang nang yun. Gawin nyo na lang na 10 years na lang ang buhay ko." "O sige, kung yun ang gusto mo, masusunod. 10 years ka na lang mabubuhay at puro paglambitin, pag ganyan-ganyan ang gagawin mo all your life." Nakausap naman ngayon itong aso. Sabi ng Diyos doon sa aso, "O ikaw naman, ang lifespan mo lamang ay 20 years din. Gagawin mo lamang ay tumahol ng tumahol, magbantay sa bahay. Pag may dumaan sa may gate, tahulan mo ng tahulan pag hindi mo kilala." Sabi nung aso, "Yun lang kung gagawin ko, wala nang iba." Yes. Sino dito may aso sa bahay? Di ka ho yung aso yung nagbabantay ng bahay. Baliktad na ho ngayon. Yung tao ang nagbabantay sa aso. Kaya hindi makaalis ng bahay. Okay. Sabi nung aso, "Yun lang gagawin ko. Ay 10 years na lang ako mabubuhay." Sabi nung Lord, sige. Kung yan ang gusto mo, 10 years ka na lang mabubuhay. Okay? Gagawin mo lang tatahol ng tatahol at lahat namang hindi mo kilala na dadaan sa gate ninyo, tahulan mo ng tahulan. Ngayon nakausap ni Lord ang tao. Sabi ng Diyos sa tao, "O ikaw, mabubuhay ka lang tao for 20 years. Ang gagawin mo lang naman, mag-e-enjoy ka na mag-e-enjoy sa iyong buhay. 20 years lang." Sabi ng tao, "Lord, parang bitin naman. Mag-e-enjoy lang ako na mag-e-enjoy. 20 years lang, baka pwede namang yung ayaw nung 3 kinausap nyo na taon, kunin ko na." Sabi ng tao. Sabi naman po ng Diyos, "Ay siya, sige, pinapayagan kita." Kaya po ngayon ang tao ganon. For the first 20 years ng buhay niya, nag-e-enjoy siya. Parang wala siyang pakialam sa mundo. Tapos papasok naman yung 35 years na kinuha sa kalabaw. For the next 35 years, ang tao ay tatrabaho na lang ng tatrabaho. Kakayod ng kakayod na hindi na halos nagpapahinga. Tapos naman, ilang taon na siya? 55. Ngayon, yung kinuha niya sa unggoy na 10 taon, ay para sa kanyang mga apo. Bakit kanyo apo? Abay, lahat ng mukhay gagawin ng galing sa unggoy. Binabali-baliktad para lamang mapatawa ang apo. Ay tuwan-tuwa naman yung apo so kinuha niya yon mula doon sa unggoy. And another 10 years, ilang taon na siya? 65 na. Ay yung 10 taon daw mula sa dog kinuha. Sa paano po yon? Nasa bahay na lamang. Nakaupo doon sa may terrace. 75 na eh. Tapos lahat ng dumadaang hindi kilala, "Oy! Ay, pare ka!" Yan daw po ang life span o lifestyle ng isang tao sa mundo. Papayag ka kayong ganon. Ako hindi napayag na ganon ang buhay ko. Napakalungkot kung ganon lang ang buhay natin.
Life should be more than just waking up, working for 8 hours, studying for the whole day, then uuwi ka na, kakain ka ng iyong hapunan, tapos matutulog ka na, magse-cellphone ka. Life must be more than that. Gusto ba natin ubusin natin ang ating taon sa gano'n na lamang ng gano'n? Ipapayamang ka, nag-iipon ka, tapos hindi ka, ang ginagawa mo sa pagkain mo, pasaway ka sa pagkain, kaya yung naipon mo, dinadala mo sa ospital, sa gamot. Gano'n na lang po ba ang ating gustong maging buhay sa mundo? Hindi po gano'n ang disenyo ng Diyos sa atin. It must be a life with purpose, with meaning, and with impact. Kaya po ang title ng ating pag-uusapan ngayon, I am a revivalist. Kung maganda nga po, ito yung maging pang-11 culture ng JA1, is that I am a revivalist. Sabihin nga po natin, I am a revivalist. Sabi po ng Habakkuk chapter 3 verse 2, Lord, I have heard the news about you. I am amazed, Lord, at the powerful things you did in the past. Now, I pray that you will do great things in our time. Sabihin natin, our time. Please make these things happen in our own days. Nakita ni Habakkuk, nabalitaan niya ang ginawa ng Diyos kina Moses, kina Abraham, at sa iba-iba pang mga men of God. At sinabi niya, ako'y na-amaze sa aking mga nakita at nabalitaan na ginawa niyo noon. Ngayon, ang prayer ko, sabi ni Habakkuk, Habakkuk is a prophet. At sabi niya, ang prayer ko, sa time ko, gawin niyo uli iyon. Do it again, Lord. And please make these things happen in our own days. Ano pong nangyari? Gusto niya ng revival. Kaya po nung pinag-pray ito ni Habakkuk during his time, nagkaroon po ng revival sa Israel. Bakit? Pinagpe-pray niya eh. Okay? In 1940, a professor by the name Professor J. Edwin Orr ng Wheaton University, meron po siyang mga dinala na mga theology students. Pinapasyal niya po yung kanya mga students of theology sa iba-ibang revival sites sa mundo. At lalo na po sa England. At isa po sa kanilang pinuntahan ay yung Epworth Rectory na dati po siyang bahay ni John Wesley. At ito pong si John Wesley, alam natin, siya po ay isang sikat na revivalist. Siya ang founder of the Methodist movement. Nangusap sa kanya ang banal na espiritu and he prayed for the revival. At paano siya nagpe-pray? Pumupunta siya sa kanyang kwarto. At sa kanyang kwarto, meron siyang prayer area doon. At nakita po ito ng mga students. Actually, ito po ay inayos na eh. No? Pero ito po, yung lugar o yung luhuran niya, meron po yung dalawang parang butas. Yung bang pagka lagi niyong tinatapakan, lumulubog na. Ito po'y ganon. Meron pong nakalubog na dalawa na area doon po sa luhuran na yon, yung kulay white. Sabi ni Professor Edwin Orr, diyan lagi lumuluhod si John Wesley when he was praying for 8 hours a day para ipag-pray ang revival ng United Kingdom o ng England. At sa kape-pray po niya, nagkaroon po ng revival sa England. Nabuksan ang maraming churches doon sa lugar na iyon. Tapos po ngayon, bumunta na po sa bus yung mga students. At nung binibilang po nung professor yung mga estudyante, kulang ng isa. Hindi sila makaalis. So hinanap nila, pinuntahan po nila muli doon sa room na kung saan naroroon yung prayer area ni John Wesley. Nakita nila yung isang student. Doon sa mismong may nakalubog, may marka ng pagluhod ni John Wesley, doon din nakaluhod yung isang bata. At ang sabi po ng bata ay ganito, nagpe-pray siya, "Do it again, Lord. Do it again."
And would you do it again with me? Sabi niya, gawin mo ulit ito, Panginoon, kagaya ng prayer ni Habakkuk, gawin mo ito sa panahon namin, at gusto ko gamitin mo ako para ito ay malaganap at mangyari. At alam niyo po ba kung sino yung batang yon? Ang batang yon ay walang iba kundi si Billy Graham. He is the father of modern evangelism. Siya po ngayon ang tinuturing na the pastor of USA. Kamamatay lang po niyan last 2018, I believe, at the age of 99 years old. At siya po nagsabi, Lord, gawin niyo din sa panahon ko. Imaginein mo, theology student ka, and then you have this urge to pray for your nation, for your country, for your family. Do it again, Lord, in my time. Ano nangyari? America was the center or became the center of revival. Sa Amerika po, nagsimula ang revival, kaya sila binless ng Diyos because there are people who are praying for the revival in the place. Kaya po mula noon, naging sentro na po ng lahat ng Amerika up to now. Ngayon ang tanong, sino ang susunod na Habakkuk? Na John Wesley, na magpe-pray na, Lord, sa panahon namin, gawin nyo din yung ginawa nyo noon. Sunod na Billy Graham. Sino sunod na Bishop Art? That deep inside our hearts, hihingin natin kay Lord, Panginoon, sa time din namin, we want revival in our country. We want revival in our church. We want revival in our family. We want revival in ourselves. Sino yon? Walang iba kundi ikaw at ako. Revival doesn't start in a big place. It starts with a small place, with one person kneeling to God, praying for revival. Sunod-sunod niya itong ginagawa. Araw-araw, consistently, pinagpe-pray niya ang revival. And in the right time, God did and performed many miraculous things. Si Billy Graham po, pag nagpipreach siya, hindi lamang libo-libo ang nakikinig, milyon. And I can say, na sa preaching niya talaga, isang preaching niya, milyon ang naliligtas. Why? Kasi nag-invest siya, lumuhod siya. There is power in your intercession. There is power when you kneel down. Kapag hindi mo na kayang tayuan, pag hindi mo na kayang hakbangan, baka kailangan lumuhod ka muna. Sabi mo sa katabi mo, lumuhod na tayo. But do you know? Revival is not in America anymore. Naniniwala ba kayo doon? That revival is not in America. Revival is in Asia. Revival is in the Philippines. Revival is in Batangas. In Batangas City. Parang ayaw nyo talaga. Nasa Batangas City ang revival. Sinong gagamitin? Yang katabi mo. Umamen ka kasi katabi mo ang sinabi. Ang gagamitin ay ikaw. Kayo. Parang ayaw. Revival is here. Bakit po Pilipinas ang pinili ng Diyos sa panahon ngayon? Because the Philippines is still the most humble and most, ika nga ay lumalakad sa holiness ni Lord sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Bakit tayo humble? Sanay tayong naglilingkod. We are known as resilient people. Alam na pag Pilipino, hindi yan basta-basta napapabagsak ng pagsubok. Tama? Lalo pat Kristiyanong taga JA1 hindi bumabagsak sa anumang patibong ng kaaway. Tama? Dahil po, we are naturally humble in heart. Sabi mo sa katabi mo, humble laang. O, taas ang kamay ng humble. Ay siya, yung nagtaas ng kamay, mayabang yun. Okay, biro lang po.
Tayo po pag may bagyo, basta matapatan ng camera, ay talaga. Basta natapatan ng camera, kitang bumabaha pa yan, ha? Bumabaha. Natapatan ng camera. Filipinos are known to be naturally cheerful. Nakakalimutan bigla ang problema, parang walang kaproblema. Darang yang katabi mo, laging nakangiti. Hindi mo halatang may problema. Tama? We are naturally happy people. Because we enjoy, alam niyo ba kung bakit? Because we enjoy the simplicity of life. Naturally happy people are simple people. Amen? Living a simple life is a blessing. Ha? Hindi ba dapat tayo po Yes, kasama yun. Pero alam nyo, ma-appreciate nyo ang simplicity habang kayo umiidad. Habang kayo nagmamature, na-appreciate nyo ang pagiging simple. Bakit? Nung bata tayo, naghahangad tayong makuha lahat. Nangangarap tayo ng malalaking bagay. Pero after nating marating yung mga hinahangad natin, sasabihin natin, yun lang pala yun. Nagpakapagod kang mag-hiking, papunta sa pinakamataas na bundok sa Batangas. Pagdating mo sa tuktok, okay, baba na tayo. Yun lang pala yun. Marami tayong ina-aspire sa buhay na gustong marating, but we end up saying, yun lang pala yun. Kaya ngayon, nung nakuha mo na yun, gusto mong sabihin, parang masarap yung simple lang eh. Dati gusto ko yung kaldereta, yung minudo, lahat. But ito nung ako'y nagkaedad na, gusto ko na lang bulang lang. Tulingan at tambakol. Na mayroong sawsawang. Biglang ginutom mo yan. Amen ba? Why? Because we are designed to be simple. Hindi tayo nakadesign para maging complex people or complicated. We are designed to be really simple. I'm not saying mabuhay ka ng mahirap or ng plain. Ang gusto ng Diyos tayo pagpalain. Sumagana ang buhay. But not to the expense of your fulfillment. Paano ko nasasabi? I've stayed in the United Arab Emirates for almost 10 years. Na-experience ko doon ang very comfortable life. Way of living doon, napakataas. Fancy cars, ang laki ng bahay, ang gaganda ng pasyalan, very developed ang bansa, advance ang technology. Nung pandemic nga po ako'y nandun, hindi halos ramdam na may pandemic. Bakit? Sobrang efficient ng kanila pong health system, ng kanilang transportation system, everything. Kaya talagang wow, parang ang sarap dito. Pero alam nyo ba, in my heart, iba pa rin ang simplicity ng Pinas. Yung uuwi ka sa inyo, may mga maiingay na motor sa daan. Kung kailang 12:00 na madaling araw, saka, yan ang Pinas. Hindi mo pa rin talaga kayang ipagpalit. Kahit sa ibang bansa po, ang mga Pinoy, lalo na po yung mga believers, are known to be very helpful, honest people, and humble people. No wonder dito po uumpisahan ang revival. At kasama ka doon. Tayo lahat yon. Tayo na lang po sa buong mundo ang walang batas na nagli-legalize ng same-sex marriage, ng abortion. Hindi pa legal ang abortion and divorce. Naka-align pa rin po tayo sa principles ng Bible. Tayo na lamang po. And maybe Vatican also. Pero in all nations of the world, tayo pa rin ang kumakapit sa principles ng Bible. Kaya no wonder, revival is beginning in the Philippines.
in Batangas, in JA1 Church. It is already beginning in you. Ngayon pa lamang may revival nang nilalagay ang Diyos sa puso mo dahil gusto mo ang bansa, hindi lamang ang bansa, ang bayan na ito at ang nasasakupan maging mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Ito po ang mandato sa atin ng Diyos. Be an answered prayer to this generation. Yang katabi mo ay answered prayer para sa henerasyon na to. Maraming nananalangin na lumawak ang salita ng Diyos, maraming makarinig. Pero walang makakarinig kung walang humahayo. Kaya yung katabi mo, ipag-pray mo na yan ay humayo. Ipag-pray mo na yan ay lumuhod. Hindi lamang para sa sarili niya, lumuhod para sa bansa, sa pamilya at sa ibang tao. Taas ang kamay ng mga answered prayer sa generation na to. Now, paano natin masasabi that there is revival? Revival is when people encounter God in powerful ways, resulting in mass repentance and mass evangelism. Ganito po ang nangyayari sa mga conferences ni John Wesley, ni Billy Graham, ni na Pablo at Pedro during their time. Laging may revival. Laging may powerful encounter ang mga tao sa Diyos. Laging may agarang paggaling sa sakit karamdaman. May mass repentance. Walang revival kung walang repentance. Hindi mo pwedeng ipag-pray lang, Lord, maborn again ang aking bansa. Maborn again ang aking pamilya. Isasama mo sa panalangin na, Lord, patawarin ninyo ang aming bansa. Patawarin ninyo ang aming pamilya. Patawarin ninyo ang aking asawa. Patawarin nyo rin ako, Panginoon. Revival always starts with repentance. And then right after that, the power of God is going to move. Hindi pwedeng makakilos ang Diyos kapag mayroong kasalanan. Kapag may nakikitang kayabangan sa puso at isip, hindi makakakilos si Lord. That's why there is always first mass repentance and then right after that, magkakaroon ng spreading of the gospel at ang mga tao ay talagang tatanggap. Are you praying for your company? Kung saan ka nagtatrabaho, pinagpe-pray mo ba yon? Iniluluhod mo ba sa Diyos na sila'y mag-repent at sila'y makakilala sa Kanya? Are you praying for your classmates? For your school? Walang revival kung walang repentance. Now, what does revival look like? Anong itsura? Paano mo masasabing may revival na nangyayari? Una, God's power is demonstrated. Kapag merong demonstration of God's power, nakitang-kita and very evident, there is revival in that place. Saan ba laging may signs, wonders, and miracles? Sa Apostolic Church. Sino ba ang Apostolic Church? JA1 Church. Kung JA1 Church ay Apostolic Church at may manifestation ng power ni Lord, ibig sabihin, this is a place of revival. Sino ditong JA1? Nasabihin niya sa kanya sarili, JA1 siya. Therefore, you are a revivalist. Wala lang sa itsura mo. Pero you are a revivalist. Hindi ka nga lang ganun kagaling pang magsalita. Hindi ka pa kasing pogi nung nagsasalita. Pero wala yun sa ganun. Ang mahalaga, pinili ka ng Diyos to be a revivalist of this generation. Pamilyar po ng JA1 dito. Si Paul nga nung panahon niya, panyo pa lamang niya. Gawa, chapter 19, verse 11 to 12. Maraming pambihirang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit mga panyo at mga apron na ginagamit niya ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling sila. At lumalabas din ang masamang espiritu. Imagine ninyo kung aring panyo, kung are. Ay di akin are. Sa kahit anong paraan, pag may revival, pwedeng kumilos ang Diyos. Pwedeng sa sapatos mo, pwedeng sa singsing mo,
Pwedeng madaanan mo lamang, may nangyayaring revival doon sa tao, nakita ka pa lamang sa malayo, gusto niya nang magbago ng buhay. Amen? Ano po ang itsura ng power ni Lord? Una, salvation. Minsan, hindi natin napapansin, pag naligtas ang tao, meron na agad yun na tinatawag na power of God. Kapag lumipat yan mula sa kaparusahan ng kamatayan sa impyerno, papunta sa buhay na walang hanggan, ang tawag agad doon, revival. Kaya huwag mong mamaliitin ang pagsishare mo ng salita ng Diyos. Kapag yan ay totohanang tumanggap, then the revival has come in Him. Huwag mong mamaliitin ang pagsishare, pakikipagkaibigan sa iyong mga kaklase for the purpose of winning them to Christ because you are preparing them for revival. Habang nagpipreach si Paul, ang mga tao ay parang hindi makahindi. Basta nag-share si Pablo, may tumatanggap kay Jesus. Bawat buka ng bibig niya na sinasabi niyang kayo'y magsipag-repent at tanggapin niyo ang Panginoong Diyos sa inyong buhay, lahat po'y sumusunod. Ang tawag po doon, demonstration of God's power. Gusto niyo ng anointing na ganon? There is also healing, as mentioned in verse 12 of Acts chapter 19. Pastor, bakit naka-apron si Pablo? Siya ba'y chef? Hindi siya chef. Kaya siya naka-apron dahil siya po isang tent maker, tagagawa ng tent. Yan ang kanyang negosyo during that time. Actually, tinutulungan pa siya ni Priscilla at ni Aquila, yung mag-asawa, para magbare silang mga tent maker. At pati yung tent, pag nalapatan po yung mga tao ng apron na sinusuot ni Pablo, ano nangyayari? Gumagaling yung may sakit. Hallelujah sa JA1 people. Hindi pa pinagpe-pray, maranasan pa lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yakapin mo pa lamang, gumagaling na yon. Tapikin mo pa lamang ang balikat, kumustahin mo pa lamang, may nangyayari na sa puso nun. Malaki talaga ang nagagawa ng pagkumusta. Tama ho ba? Dati po during that time, madaanan pa lamang ng anino ni Pedro ang mga may sakit, instantly gumagaling. Pwede rin mangyari sa panahon natin. For example, ikaw, nagpe-pray ka sa may sakit. Hininga mo pa lamang, tumutumba na yung tao. Grabe yung anointing. Sa sobrang galing po ng ginagawa ng Diyos sa panahon ni na Pablo at Pedro, maraming nai-insecure, maraming naiinggit, hanggang sa ikinulong ang mga apostol, pinahuli, dahil naiinggit yung mga Saduceo at mga punong pare. Ngunit alam nyo, habang nasa kulungan, hindi po sila, huwag nyo kami ikukulong, hindi ganon. Nagpakulong sadya sina Pablo at ang kaniyang mga grupo. At habang nandoon sa kulungan, alam niyo nangyari sa kinagabihan, binuksan ng anghel ng Diyos ang kanila pong mga pintuan ng kulungan at sila'y malayang nakalabas at ipinadlak na muli ng anghel. At pagkatapos na sabi ng anghel, doon kayo pumunta sa templo, mag-preach uli kayo. Hallelujah. Kapag pala may revival, kahit anong pigil na gawin sa iyo ng kaaway, hindi ka mapipigilan. Kahit anong pigil na gagawin sa iyo ng kaaway, magpapadala ng mga bagyo sa buhay mo, para lamang hindi ka makausad. Gusto kong sabihin sa iyo, kapag may revival sa iyo, kahit pa may bagyo't malakas na hangin, hahakbang ka kahit pa isa-isa. Dahil alam mo, pagka humakbang ka, may ginagawa ang Diyos. Hindi mo napapansin bakit sunod-sunod ang pagsubok mo? Hindi mo napapansin, katatapos lamang ng isa, meron na namang isa. Nakagraduate na sa isa, meron na namang isa. Hindi mo alam kung bakit? Kasi ang kaaway ay hindi natutuwa na ikaw ay may revival. Gusto niya patayin yung apoy ng revival mo, pero hindi ka papayag because you are unstoppable. You have the power of the unstoppable move of God. Woo! Parang excited talaga ako today. Pinalabas po yung mga apostol, hindi nila kailangang i-grind yung mga rehas. Ang anghel ng Diyos ang nagtanggal ng padlak at binuksan at sila'y nakaalis.
Hallelujah. God is going to open prison walls in your life. Maraming tao nasa prison ng buhay niya. Hindi mo alam kung paano ka aalis. May depression, anxiety, nagkaroon ka ng bad reputation, ano-ano pa man ang mga naranasan mong prison ng buhay mo. I want you to know, God is going to send angels to open that prison door and you will come out. At ipoproklamo mo sa maraming tao, eto na ako ngayon, hindi na ako yung dati. Binago na ako ng Diyos. May revival na nangyari sa buhay ko. Kaya kayo din, ma-revive kayo by the power of God. Everybody say hallelujah. Everybody say, Lord, send revival. Pinuntahan po sina Pablo sa kulungan nung mga punong pare at sabi, idadalhin sila para litisin. Pero pagpunta po ng mga punong pare, wala na sina Pablo doon. Nakalabas na lahat. At nakita nila sa templo, nagpipreach sina Pablo at ang mga apostol. At kinausap si Pedro. Kinompronta po sila ng punong pare. Anong ginagawa nyo? Alam nyo ba anong ginawa ni Pedro? Tumakbo ba siya palayo? Yung kumausap sa kanya na punong pare, siniran niya. Yung nang uusig sa kanya, binigyan niya ng opportunity na matanggap ang buhay na walang hanggan. Sino po dito yung ganon? Kahit mga nananakit sa kalooban mo, pine-persecute ka, nasasaktan ka dahil sa kanilang sinasabi, pero ang binabalik mo sa kanila ay pag-ibig ng Diyos. Kung ganun ka, you have revival in your life. Huwag mo lang pagbabasihan ng revival sa mga malalaking mga bagay na merong ilang libong tumanggap nung nag-preach ka. O may mga gumaling na biglang instantly gumaling. No. Basta may nababagong puso. Because of your life, you are already anointed as a revivalist of God. You are bringing revival to these people. Hanggang sa may nagsalita, ang pangalan ay Gamaliel. Isa po siyang punong pari din. Pero iginagalang siya ng lahat ng naroroon. At sabi ni Gamaliel ay ganito, Gawa chapter 5, verse 38 to 39 and verse 41. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo, sabi ni Gamaliel doon sa mga punong pari, pabayaan na lang natin ang mga taong ito at huwag silang pansinin. Sapagkat kung ang mga ginagawa at tinuturo nila ay galing sa tao, mawawala rin yan. Narinig niyo yun? Si Gamaliel may wisdom. Sabi niya, huwag niyong labanan yan. Hayaan nyo na lamang kasi kung yan igawa-gawa lang nila, matatapos yan. Titigil ang mga yan. Ano ba sabi ni Gamaliel? Verse 39. Pero kung galing yan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Again, ang ginagawa mo na pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagpatong ng kamay sa may sakit at ang may sakit ay gumagaling, yan ay galing sa Diyos at hindi yan kayang pigilan ni numan, kahit gawa ng kaaway, kahit magtulong-tulong si Satanas at lahat ng evil forces sa mundong ito. Pag may isang Kristiyano na nanalangin, lahat ng mga gawa ng kaaway bumabagsak. Kahit pa magtulong-tulong sila, kahit yung mga plano nila ay napakadami. Alam nyo ba, ang mga satanista, mga mangkukulam, kung nagpaplano po sila laban sa mga lingkod ng Diyos, from plan A, plan B, plan C, plan D, plan A hanggang Z. Buo yun. Isang taon nilang pinagpaplanuhan minsan ng isang lingkod ng Diyos. Pero isang panalangin lamang ng lingkod ng Diyos, burado lahat ng plano. Ganun ka makapangyarihan. Magtulong-tulong na ang gawa ng kaaway sa iyo. Pag ikaw ay nanalangin at ikay nagpakumbaba sa Panginoon, lahat ng mga iyon walang magagawa sa buhay mo. At ano bang sabi doon? Hindi lang yan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban.
Sabi ni Gamaliel, sige, labanan natin yan. Baka mamaya, ang Diyos na ang kalaban natin. Sinong pwedeng lumaban sa Diyos? Pwede kang labanan ng tao. Totoo. Pwede kang i-persecute ng tao sa sinasabi mo. Pwede kang pagtawanan ng tao. Pero kapag ang Diyos ang kumilos para sa iyo, ako'y natatakot para dun sa mga taong yun. Kaya nga pag inaalipusta ka, dahil sa salita ng Diyos, huwag kang gaganti pabalik. Bakit? Ang Diyos ang kanilang kalaban. Dapat maawa ka. Dapat ang maramdaman mo, naku, hindi mo alam mga iyong sinasabi. Kaya kung nasaktan ka man, ang dali mo magpatawad kasi alam mo, they do not know the truth behind the Word of God. At pinakinggan po si Gamaliel. Next verse, 41. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis. Ano daw? Masaya sila. Dahil daw may pagkakataon silang magtiis. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Meron na ba kayong nakita na nagtitiis na masaya? Meron? Yes, Pastor, meron. Yung merong inaantay. Kung ikay pinangakuan ng isang magamahaling alahas ng iyong asawa, at sabi sa iyo, within 7 days, honey, matatanggap mo yung napakamahal na alahas na yan. Ikaw ngayon, sa pagtitiis mo at pag-iintay, ikaw ba'y masaya o hindi? Masaya ka kasi alam mong may inaasahan ka. Kapatid, kaya masaya ang mga apostol kasi may inaasahan sila na kapag ka sila'y gumagawa sa Panginoong Diyos, ang nakikita'y kapangyarihan ng Diyos, ang saya sa feeling na may gumagaling, ang saya sa feeling na may lumalaya, napakasarap sa pakiramdam na ang mga tao ay nagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. At pag ikaw ang ginamit doon, ang sarap sa pakiramdam. Naiintindihan niyo po ba ako? At ang isa pang manifestation ng power ng Diyos is deliverance. We all know deliverance. Every Saturday, meron po tayong Healing and Deliverance Crusade, Inner Healing and Deliverance Crusade dito po sa New Lobby, 2 p.m. to 5 p.m. Kung may mga mahal sa buhay kayo na gusto nyong maipag-pray ng mga pastor natin, inaalihan ng masamang espiritu, may sakit karamdaman na hindi maipaliwanag ng doktor, please, bring them here, 2 p.m. to 5 p.m. po dito po sa ating New Lobby. Ano ba nangyayari sa atin pong revival? Paano masasabing may revival? Pangalawa, fakes are discovered. Sa revival po pala, hindi mo ito pwedeng pekiin. Ang revival po, sustainable. It is sustained. Hindi po ito pwede na ngayon lang araw na ito, then bukas hindi na, or isang linggo lang, or no, revival is continuous and sustained by God. Gawa chapter 19 verse 13 to 16. May ilang mga Hudyo roon na gumagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para palabasin ang masasamang espiritu. Imagine ninyo ha, yung mga Hudyo nakikisawsaw. In Jesus' name, in Jesus' name. May kilala ba kayong ganon? Malakas pa ang in Jesus' name sa sigaw niya. In Jesus' name. Yung pala'y takot na takot, kaya ganon. Sinabi nila sa masasamang espiritu, sa pangalan ni Jesus, na ipinangangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas. May ganon ba? Sa pangalan ni Jesus na tinuturo ni Bishop, labas. Ganon ba tayo mag-pray? We just simply saying, sa pangalan ni Jesus, na aking pinaglilingkuran, labas. Ay anong reaksyon ngayon nung karga? Verse 14. Ganito rin ang ginagawa ng 7 anak na lalaki ni Siba. Si Siba ay isa sa mga namamahalang pari. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Ganoon din si Pablo. Pero sino naman kayo?
Ang hirap nun. Nagpe-pray ka. Out in Jesus' name. Nagsalita ngayon. Kilala ko si Jesus. Kilala ko din si Bishop. Sino ka ga? Ay, kilala kita, mag-best friend tayo kagabi. Nako. Kaya ang revival ay kailangan may purity and holiness. Verse 16. At nilundag sila ng taong sinaniban ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay, nahubad at sugatan. Sino dito yung may kaklose kang pastor? Wala. Sinong kaklose nyo? Ulit, sino dito may kaklose kaibigang pastor? Praise God. Kunyari, kaklose mo si Pastor Gary. Grabe yan sa deliverance. Sasabihin mo, in the name of Jesus na tinuturo ni Pastor Gary, lumayas ka. Kilala ko si Jesus at si Pastor Gary. Sino ka ga? Mga anak ng pastor, taas ang kamay. Huwag kayong aasa sa katapatan lamang ng inyong tatay o nanay. Ang aking pong mga magulang ay faithfuling naglingkod sa Diyos. Kaya okay na yun, dala na nila kami. Hindi ganon. Dapat ikaw din mismo meron kang sarili mong testimony of God's power. Meron kang sariling anointing and giftings na ibinigay ang Diyos. Sasagwan ka din ng iyo. Hindi pwedeng ikaw ay aasa sa sagwan ng iyong mga magulang na pastor. Ikaw din mismo ay sasagwan ng iyo. Sa totoo lang naman, lagi po nating narinig sa ating Apostle Bishop, ang discipleship ay gaya-gaya lamang. Tama po yun. Tutularan natin kung anong ginagawa ng ating mga leader. Pero baka mamaya, gumagaya ka nga pero fake version naman ang lumabas. Kaya ang tanong ko, tanongin mo yung katabi mo, sinong ginagaya mo? Sige nga, sinong ginagaya mo? Ay, ang ginagaya ay sina Jungkook, Jingkak, Bungkok. Sino gayong mga yun? Dapat ang prayer mo ay ganito, Lord, kahit may ginagaya akong role model ko sa paglilingkod, make me a genuine and unique revivalist. Lord, gusto ko sa aking panahon, sa aking generation, makikita ang uniqueness of your move. Kung sa panahon noon ni na Peter, dadaanan pa lang nilang kanilang anino, ang mga may sakit ay gumagaling. Sa aking panahon, Panginoon, ituturo ko pa lamang ang may sakit, gumagaling na. That is the prayer of a revivalist. Pag nag-pray ka ng revival, God is going to expose the fake. And He will also expose the plans of the enemy. Lagi nating hihingin that we are one step ahead. Ano daw? Say one step ahead. Sabihin natin, one step ahead. Dapat hingin natin that we are one step ahead of the enemy. Gawa chapter 19 verse 18. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat ng kanilang masasamang gawain. Kaya tayo umiiwas minsan sa mga leader natin, ayaw nating mag-church, o kaya naman ayaw nating tayo kinukumusta, gusto mong maging aloof ka sa lahat. Bakit? Kasi mayroon kang lihim. Sabi mo sa katabi mo, hala ka. Meron kang lihim na ayaw mong malaman ng iba. I want you to know this. Lahat ng tao may kahinaan. Pero ito ang catch. Sa kahinaan na yan, pipili ka kung sino ang gusto mong kumilos sa kahinaan na yan. Si Lord ba o si Satanas? Kasi parehas silang pwedeng gamitin ng iyong kahinaan. Kapag si Lord ang kumilos, i-expose niya yung kahinaan na yan pag na-reveal mo. Alam niyo po yun? Lumuluwag ang tanikala kapag ikaw ay nagko-confess. Kaya ka minsan naho-hold ng kaaway sa leeg mo kasi ayaw mong i-confess ang kasalanan mo sa leader mo, sa mga pinagtitiwalaan mo.
Gusto mong mabuhay na meron kang tanikala at binubulungan ka ng kaaway, hindi ka na niya pwedeng tanggapin, napakasama mong tao, ganito ang ginawa mo. Mas maigi pa na ma-expose ka na agad ngayon, habang maaagapan pa. Tapos, i-build ka niya muli to be a better version of yourself. Kasi kapag si Satanas ang nakakilo sa iyo, sa kahinaan mo, sasabihin niya, ilihim mo na lang yan forever. Isama mo na yan sa iyong hukay. Ibablockmail ka ni Satanas para maalipin ka niya, masira niya ang buhay mo. Gusto ng kaaway, ikaw lang ang may alam ng struggle mo na yan para ma-take advantage ka niya. Kaya ikaw ang pipili. Piliin mong lumaya at maging instrumento ng revival. Piliin mong si Lord ang kumilos sa iyong kahinaan para ito'y mapalitan niya at magawa niyang kalakasan. May kausap pa ba ako dito? The enemy is always looking for something to do and use in your life. At kasama dyan yung mga nililihim mong kasalanan na ayaw mong sabihin kahit kanino. Gusto mo sa'yo lang. Hanga po ako sa isang man of God. Nanonood po ako dati when I was in the UAE. Ang galing niyang magpaliwanag tungkol sa Bible. Lahat ng mga atheist na kumokontra sa salita ng Diyos, sinasabihan niya, ganito ang paliwanag dyan. Naniniwala, ang galing. Hanggang sa siya'y pumanaw. Nang siya'y pumanaw, na-discover po ng lahat, meron pala siyang lihim na kasalanan. Ano yun? Siya po pala ay namumuhay in adultery. Natuklasan na meron siyang mga karelasyon sa mga bansang kanyang pinupuntahan. Naitago niya iyon for a very long time sa kanyang asawa. Pero, na-reveal din ito kahit siya'y wala na sa mundo. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng lihim ay nabubunyag. Hindi ka pwedeng magtago forever. This man of God, kahit siya'y wala na sa mundong ito, dahil sa kanyang ginawang paglilihim, ang naapektuhan ay ang kanyang naiwan at ang kanyang ministry. Na ngayon, nabawasan sila ng followers, nabawasan sila ng mga nagtatites and offering sa kanila. They are struggling to rebuild themselves. Kung sana yung leader na yon lumapit sa pastor, nagkumpisal, Pastor, ako po ay may ganitong kasalanan, ako po ay may ganitong ginagawang masama sa buhay ko, gusto ko na pong mabago, alam ko pong mali ito, pero hindi ko alam kung paano, tulungan niyo po ako. Kung ganun ka magsalita, at kung ganun ka kababang loob, ibig sabihin, revival is being prepared in your life. Huwag kang papayag, aalipinin ka ng kaaway. Napaka makapangyarihan ng Diyos na tinanggap mo at meron ka din nun. Amen? Sayang kung hindi mo ito magagamit to the fullest. Sabi mo sa kaliwat kanan, you are an instrument of revival. Number 3, dito na po ako mag-e-end. Practices na hindi galing sa Diyos are destroyed because of revival. Dati po, ang Batangas City ay stronghold ng idolatry. Stronghold din po ito ng witchcraft during the early times, bago pa mabuksan ng JA1 sa lugar na ito. Pero dahil nagkaroon ng revival dito, hindi na ito stronghold ng witchcraft. Ang Batangas City is a stronghold of prosperity, of holiness. Why? Because revival came to this place. Gawa chapter 19 verse 19. At marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat. Mga mangkukulam ito. At sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. That is revival. Imaginein mo lahat ng mga mangkukulam at gumagawa ng mga kung ano-anong pagsumpa sa mga tao, dadalhin nila lahat ng kanilang mga matagal na pinag-aralan at susunugin sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Sabi ho ng mga Bible scholars, umabot po ng 5 milyon, hindi piso ha, $5 million ang sinunog during that time.
Approximately, more or less, almost 300 million pesos ang nasunog sa oras na yun. That is revival. Bakit ba sinabi pa ang presyo? Pastor, bakit ba sinabing ilang milyon ang nasunog? Kasi alam natin, most of the time, ang pagsuko at pag-amin natin sa Diyos, may presyo. We have a price to pay. Mahal. Lord, mahalaga siya sa akin. Hindi ko siya kayang isuko. Pag nawala siya, ikamamatay ko. Talaga? Mas may value pa yung taong yan kaysa sa Diyos ng tunay na nagmahal sa'yo. Yan taong yan, hindi ka sure sa pag-ibig niya. Pero sa Diyos, sure na sure ka na mahal ka niya, sino ka pa man. The question is this, kung gusto mo ng revival, will you exchange your prized possession for the priceless one? Will you exchange your prized possession? Pastor, pride na lang ang meron ako. Are you willing to exchange that pride just to be an instrument of revival of the Lord? Or pipiliin mong maging proud? Sinabi na sa iyo ng pastor na alisin mo yung mga antigo at mga figurin sa bahay mo kasi pinamamahayan niya ng masamang espiritu most of the time. Ayaw mo, sabi mo, mahal ito, pastor, hindi mo alam kung magkano ito. Sayang ito. Mas gusto mo pa yan at yung sumpa? Kaysa sa blessing at favor at revival na inihanda ni Lord sa iyo? People are mostly sentimental people. Hinahawakan natin yung mga luma at matatagal na. Kaya kayong mga bago hindi makapasok. Sabi mo sa katabi mo, bitawhan mo na. Ang matinding kalaban ng Diyos sa puso ng tao, hindi si Satanas. Ang matinding kalaban ng Diyos ay pera. 1 John chapter 1, verse 5 to 6. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Amen? Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Kung ikaw ay totoong naliwanagan na ng Diyos, nakikita sa buhay mo na ikaw ay may liwanag. Praise God ng mga taga-JA1 people dito, maliliwanag lahat. Wala na ditong madilim. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung maliwanag pa yan. Meron? This is what we have to do. Show and tell that others might see and believe. Ipagsabi mo at ipakita mo sa kanila so that they will see and believe. Gawa chapter 19 verse 20. Dahil sa pangyayaring ito, yung nagkasunugan po ng mga aklat, dahil doon, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Panginoon, sa panahon namin, Lord God, magkakaroon ng great revival. Mag-uumpisa dito sa lugar na ito. At ang revival na ito ay parang apoy. Nakakalat sa buong mga barangay, buong mga probinsya. Lord, mako-conquer ng iyong salita ang bansang Pilipinas. Sabi po ng aking kaibigan na si Leonard Ravenhill, the only reason we don't have revival is because we're willing to live without it. Pinapayagan mong walang revival kaya wala. Pero kung ikaw iluluhod, hihingi ka sa Diyos, sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ako papayag na walang revival sa family ko. Hindi ako papayag na hindi mare-restore ang aking angkan. Hindi ako papayag na yung anak ko na nalinlang ng kaaway ay hindi ko maiibalik sa iyo. Hindi ko papayag na yung nawalang kabuhayan ko ay hindi nyo maiibalik muli higit pa kay sa dati. Hindi ka pumapayag na hindi magkakaroon ng revival. That is the revivalist anointing. Meron po ba ditong willing mag-pray? Kagaya ni Billy Graham? Na Lord, do it again. Do it again, Lord. And would you do it again with me? Tayo po'y tumayo. Do you want revival?
Gusto mo ba ng revival? You yourself, do you want to be revived? Pastor, okay na ako ng ganito. Okay naman ako. Nabubuhay naman. Okay na yon. Kapatid, ang plano ng Diyos sa'yo, hindi ka lang mabuhay na parang kalabaw, na parang unggoy, na parang aso. Gusto niya mabuhay ka ng may purpose ka, mabuhay ka ng may impact ka sa mundong ito, magkaroon ka ng legacy, na kapag wala ka na sa mundong ito, pinag-uusapan pa ikaw. Hindi dahil ikaw ay masamang tao, kundi dahil sa taong yan, na born again ang aking pamilya. Dahil sa taong yan, gumaling sa sakit karamdaman ng aking lola. Dahil sa taong yan, nagdala siya ng revival sa aming barangay. Kaya nabuksan ng magandang gawain ng Diyos sa aming barangay. Dahil sa taong yan, na-revive ang aking spiritual life. Dahil sa taong yan, nagkaroon ng impact ang buhay ko sa iba. Ang strive natin, mga minamahal ko pong kapatid, mga magulang, strive to build a legacy now. Ano ang gusto mong maalala ng tao sa iyo? Kapag wala ka na sa mundong ito, anong gusto mong maisip ng tao pag ikaw ang nakita nila? Nakakahiya yung taong yan. Nalulungkot ako pag nakikita ko yung taong yan. Kapatid, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. You cannot experience revival if you're willing to live without it. Sabihin natin, send revival, Lord. Mga anak ng Diyos na ready sa revival, just raise your hands to God. Let your glory fill the earth. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your glory. Oh, I can feel in my heart. Revival is here. Revival is here. Let your will be done. Revive us, Lord. Come on, revival is here. Come on, wag kang papayag. Revive us, Lord. Oh, revive us, Lord. Let your glory, come on, say, let your kingdom come. Let your will be done. Let your glory fill the earth. Let your kingdom come. Let your will be done. Revive us, Lord. Come on, say, revive us, Lord. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Kung marunong ka mag-speak in tongues, come on. Speak in tongues for the revival of your place. For the revival of your country, for the revival of your family, for the revival of your nation, for the revival of your school, for the revival of your company. Ipanalangin mo ang pagpapatawad ng Diyos. Repent in their behalf. O yeah, rababahay. O yokoro yorohay. Holy Spirit. Lord, revive us. Revive us, Lord. Holy Spirit, fill our hearts. Let your power
Lord, we are praying for our family. We are praying for our schools. Send revival, Lord. Panginoon, ayaw naming masisira ang aming pamilya, ang aming eskwelahan, ang aming mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, ang aming city, ang aming barangay. Lord, kung saan man kami makarating, Panginoon, ang mga taong kakilala namin, Lord, send revival. We are humbling down to you, Lord, repenting of their sins in their behalf. Patawarin niyo po, Panginoon. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Ayaw naming pumayag, Panginoon, na ang aming bansa'y makukurap ng gawa ng kaaway. Na ang aming city makukurap ng gawa ng kaaway. Ang aming pamilya ay madadaya ni Satanas. Hindi kami papayag, Panginoon. We want revival to start now in our lives. We want revival to start in our church, Lord God. And we want to be in the revival of the church. Hindi kami papayag na kami maiiwan. Lahat kami kasama sa revival, Panginoon. And Lord, ibinubuhos mo na ito ngayon. Pour out your Spirit, Lord. Lord, bawat salita namin na i-share namin ang iyong mga salita, Panginoon, may pagbabago, may pagkilos ng iyong kapangyarihan. Lord, tulungan mo kami. Send revival. Apart from you, we can do nothing. Lord, may mga mahal sa buhay kaming nasa sa banig ng karamdaman. May kilala kami, O Diyos, na pinahihirapan ng kaaway ang kanilang finances. Lord, make us an instrument of revival to them. Lord, gamitin niyo ang aming buhay so that your power will be demonstrated in their lives. Lord, expose every wrongdoing. Ang mga nakatagong mga kalansay namin sa aming mga closet, Panginoon, reveal. Because we don't want to live defeated. Ayaw naming hawa kami ng kaaway sa leeg. Ang gusto namin kami ang umahawak sa leeg ng kaaway. Lord, revive us. And Father God, our prayer, do it again. In my generation, Lord. In my time, in my days, oh God. How you did it in the time of Paul. How you did it in the time of Peter. How you did it in the time of Billy Graham. How you did it in the time of John Wesley. Lord God, we are praying. Do it again today. Starting this day on forward. Woo! Revival! Revival! The fire of revival! Revival! Save us, Lord! Revival! May pag-asa! Raise your hands. Lord, we receive the fire of revival. Panginoon, tinatanggap namin ito ng buong puso. Lord, ready kami to pay the price just to win people for Christ. Ready kami to be used by you mightily in a way that we do not understand most of the time.
Panginoon, dumadaan kami sa iba-ibang pagsubok because this is part of our preparation for the revival that is to come. Lord, ang prayer namin, walang JA1 family ang matutumba sa pagsubok ng buhay because we will rise up, we will be renewed, and we will be revived, oh God. And we will also be an instrument of revival to other people. Even you who are in the online, revival is in your place. Revival is in Facebook. Revival is in YouTube. Revival is here. Do it again, Lord, and do it more in our time. This we all pray, sealed by your blood, in Jesus' name. Everybody who is revived, shout and say, Amen.